Hello again. Nandito naman na po tayo sa Taipei International Airport. So dito ang ating connecting flight to John F. Kennedy Airport, International Airport sa New York po. Pa-flight po tayo, boboard na tayo in another 2 hours. So may time po tayo para mag-vlog. At isa sa mga topic na gusto ko pong i-discuss while waiting for our connecting flight is that meron pong nakapag-comment na dapat nag-charity ako while in the Philippines. You wanna walk now? Alright. So as I was saying earlier na gusto kong i-address yung isang issue na comment na sabi is dapat daw mag-charity ako while nasa Pilipinas. Sa mga nakakakilala po sa akin or if you watch back sa mga older videos ko, especially last year, marami po tayong mga ginawang charity events na nakapost sa YouTube at saka sa Facebook account ko. And the only reason na na-stop ang aking charity projects is because ang aking nagkasakit ako since August last year hanggang umuwi ako dito sa Pilipinas. And then nung umuwi ako sa Pilipinas is naging super busy na ako sa pagpapatuloy sa paggawa ng aking bahay. So, meron din pong nagko-comment na dapat suportahan ko si Pugong Biyahero. Hindi pa po ako tumigil na mag-support kay Pugong Biyahero. The only thing is that natigil ako sa, again like I said, sa mga charities ko in which na ang dati kong ginagawa kapag nasa Pilipinas ako is nagcha-charity event ako. At kung ako'y nasa Amerika, is that kahit pa paano, nakapagbigay ako ng konti sa mga charity vloggers, and one of them is Pugong Biyahero kahit pa kunti-kunti lang. So, what I have been doing, kung ano yung kinikita ng mga reaction videos ko kay Sir Paul is that pinapadala ko. Again, like I said, natigil nung ako'y nagkasakit nung August last year. At it was a life-threatening na klase ng health condition at kaya natigil ang aking pagre-reaction video kay Sir Paul. At actually, kahit na may kinita tayo na $500 para sa charity, ay para sa mga reaction videos natin kay Sir Paul, is hindi ko pa rin po yun naibibigay sa kanya. Pero naibigay po natin sa ibang mga nangangailangan nitong pag-uwi ko sa Pilipinas is that meron po tayong sinalo na yung kaibigan ko po dati is siya yung meron kaming ina-sponsoran na 2 bata na inabandon ng kanilang mga magulang at sinusuportahan natin sila together with my friend. Pero nung nawala na po ng trabaho yung aking kaibigan, so natigil yung pagsuporta niya sa mga batang yon at itinuloy po natin at unti-unti na nagbigay tayo, dinahandahan natin yung kinita natin sa reaction video at lipat tayo. Yung kinita natin sa reaction video natin kay Sir Paul is naibigay natin doon at the same time hindi ko lang siya binibidyo na kasi what do you call this, kung hindi kasi let's say for example kung yung pera ay galing sa akin, hindi ko po siya blina-vlog. Pero kung galing po sa mga kaibigan ko at na nag-sponsor ng aking mga charity events, blina-vlog ko po siya. Pero kung galing sa akin, hindi ko na po siya
blinablog. Okay. At isa pa po, dahil sa ating pagka-busy nitong ating pagpapagawa ng bahay, is iba pong klase ng charity work ang aking ginawa na hindi ko po siya blinablog. Again, ulitin ko ha, kapag ito'y galing sa sarili kong bulsa, hindi ko po ito video at hindi ko siya pinopost. Pero para sa kaalaman ng lahat, na hindi po ako tumigil sa pagtulong kahit sa konting pamamaraan, na kahit ako'y maraming matinding pangangailangan sa pagpapagawa ng aking bahay, is that iba po naman ang ginawa ko dahil wala po akong time na mag-charity event. Kung manood kayo sa aking mga previous videos, especially yung last year, na nagpunta ako sa Balayan, namigay ng mga bigas, mga groceries, at kung saan-saan pa, is makikita nyo yun. Ngayon, ang ginawa ko, ngayong time na ngayon na umuwi ako ng Pilipinas, it's dahil nga sa aking kabisihan sa pagpapagawa ng bahay, is that random ang ginagawa ko po na pagbigay ng tulong. I will give you an example. Example po, sa aming pagbiyahe, pamimili sa mga hardware, kumakain kami sa isang yung low-end na restaurant, hindi naman siya high-end. May nakita kong pulis, siguro bagong pulis pa siya, at kumuha siya ng 2 kanin at isang ulam na maliit na platito, na kung tutusin sa kanyang pangangatawan, or let's say sa heaviness sa kanyang trabaho, kasi nag-order siya ng 2 rice at parang may naramdaman ako na bayaran ang kanyang kinain. So, nung magbabayad na ako ng bills, binayaran ko yung pagkain ng pulis na yon na nagsisilbi sa ating bayan. So, nung sinabi ng waitress sa pulis na, "Sir, may nagbayad na po ng pagkain nyo." And then, saka siya nag-order ng soft drinks after na nabayaran ko na yung pagkain niya. So, it only shows na nung una, nung wala pang nagbabayad ng pagkain niya, gusto man niyang mag-soft drinks, is hindi siya nag-soft drinks dahil siguro kulang yung pera niya. Dahil nung nabayaran na, saka pa lang siya bumili ng soft drinks. So, may mga instances tayong ginawa ng ganon. O kaya nung tayo nasa grocery store, meron tayong, was that the grocery store? I don't remember. Na binayaran ng grocery ng matanda na yon. And then, meron ding isang instance na habang ako'y naglalakad, may nakita ako na matanda na sira yung bag niya at yung mga pinamili niya nandun sa bag na yon. At ang ginawa niya, bumili siya ng paldibre at yung tinatahi niya yung strap ng bag niya sa paldibre na yon. At nadaanan ko siya, pero binalikan ko siya. At meron akong bag na ganito, papakita ko sa inyo, yung tote bag ng Gap. Yan. Actually, na bagong-bago pa, meron pa siyang tarheta, yung dala-dala ko na yon. At pupunta ako sa supermarket, bumalik ako nung napansin ko na ginagawa ng matanda. So, binigay ko yung bag na yon. Nay, ito na lang po ang paglagyan nyo ng mga binili nyo. Huwag nyo nang gamitin yan dahil sigurado ako yung sa bigat ng mga binili niyang mga gulay-gulay at ipaldibre niya man yung strap ng bag niya, hindi yon maho-hold ng kanyang bag. So, mga ganun po ang ginawa natin. We did random acts of charity. At again, hindi ko siya blinablog, hindi ko siya binivideo. It's because it comes from my own money. Kung galing sa iba, that's a totally different story. Pinopost ko po yun, blinablog ko yun. I ask permission from the people na i-video ko
And then, if they give me permission, then saka ako, what do you call this, saka ako nagbi-video. Another example, nandoon po tayo sa kainan, merong mga tricycle driver po, na alam nyo naman na maliit ang kanilang kita. Nag-order ng 2 kanin, kalahating ulam. Yung kalahating ulam po, maliit na platito lang, na pag hindi kalahati, yung platito lang na yun, puno, na hindi makapala, yung talagang parang inano lang, parang pinunas lang, yung dami ng ulam, ganun lang po, kadami o kakonti. Tapos, nag-order pa sila ng mga kalahati lang. So, anong ginawa po natin? Kung ano man yung extra, kasi may mga extra kaming in-order, pinamigay natin. Mga ganon po ba? Yung mga ganon na random. Pag may nakikita tayo na nangangailangan sa daan, nakikita natin, nagtitinda sila, makikita mo naman yung hawak-hawak nilang kanilang tinda, naglalakad ng malayo, na kung minsan hindi natin kailangan, is bumibili tayo at dinodoble yung ating ibinabayad. The reason is that nakakatulong tayo kahit konting pamamaraan. Bakit hindi ko nalang bigyan ng pera at ibigay ko na lang yung bagay, no? O yung binibili ko. May mga instances po na ganun ang nangyari, na may mga batang nagtitinda, for example, ng talbos, ng kung whatever. Tapos talbos ng kangkong, sabi nila, "Madam, pabili na lang po ito kasi wala po kami pambili ng bigas." Yung mga instances na yon, instead na binibili natin yung gulay, binibigyan na lang natin sila ng pera. Ganun po ang mga pinaggagawa ko itong time na ito na pag-uwi ko ng Pilipinas. So, we did random acts of charities. And again, I repeat, hindi po natin yon binibidyo because pag galing sa sarili kong bulsa, hindi ko po to binibidyo, hindi ko po siya binablog. The only reason na sinasabi ko to is sa nag-comment na sabi is dapat mag-charity ako habang ako'y nasa Pilipinas at dahil may kakayahan daw akong mag-charity. Hindi na po yun sa personality ko po, hindi na po yun sinasabi because my heart dictates na kapag may nangangailangan at kaya at kahit konti, ayun po ang ginagawa natin. We give according to kung ano yung kaya ko. Pero, again, like I said, sa pagbabalik ko sa Pilipinas, by the grace of God, hopefully, magkaroon na naman tayo ng mga malalaking charity events. And again, isa rin yun na nakadepende po sa inyo na mga manonood. If you continue po na itangkilik at dahil all livable na, pwede nang tirahan yung bahay ko, makakapag-concentrate na tayo or mabibigyan na natin ng oras ulit ang pagcha-charity. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat at sana talaga tangkilikin nyo at continue na panoorin ang ating mga vlogs at continue po na i-like nyo, i-share nyo, mag-comment kayo for further engagement para nang sagon when time comes, when time comes, magkapagbabalik tayo sa pagcha-charity event natin. But in the meantime, we are doing, kaya lang hindi siya yung mga planado ng mga charity na ginagawa natin. Kung hindi, random. Okay po? So, thank you so much. Thank you for watching.